tagumpay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Efeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu.
Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang You. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balita. Pilipinas! Ang oras! Alas 10:11 ng gabi! Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal ng Bayan at ito ay ang Showbiz Talk Galern. Yes, mainit na Ako po si Morley Alinio.
Ako po si Goy Girula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa sa Pilipino. Ay, 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 ay! Aha, Naman, Gorgie. Alam ko, busy-busy ka. At maghapon ka Napagod ngayong ako. naglamierda. Kung saan-saan press con ka nagpunta. Hindi, At sa Sinag, Maynila lang. sa Sinag, Sinag, Maynila. Maynila ako pumunta. So, kwentuhan mo kami kung ano ang nangyari doon sa Sinag Nako, ng Sa Maynila. Sinag, Maynila. Mm. Sandali lang. Sandali lang din sa radyo na ako. Sa radyo na ako tawagan. Sino kausap mo yan? Sino yan? May tumatawag. Hindi, may tumatawag. Isang tagaling sa isang network. Okay. Kino-confirm kasi nga pinapag-uusapan na itong kung tuloy ba ang drama series na pagbibidahan ni Sharon Cuneta na mapapanood sa GMA7. Yun. Pag-uusapan sana namin, biglang nag-start na yung programa. Sabi ko, i-share ko sana sa inyo kung ano ba kung sinong kasama niya. Kasi ito muna, isingil po na natin ito, Tita Molly, ha? Kasi, may usap-usapan na may bagong teleserye na gagawin ang ABS-CBN na collaboration sa GMA7. Okay. Isang bida mula sa ABS-CBN at isang bida rin mula sa GMA7 na pag magsasanib sila, magsasama Ito sila. ay dalawang babae. Dalawang babae raw. Okay. Na ang hinihinala yung isa ay si? Ang isa ay nagsabi na si Sharon Cuneta daw ito. At yung isa ay si? Wala pang ang kinukumpirma. Mahirap na magbanggit ng pangalan. Baka niya hindi tuloy. Pero, rater ito. Pag ikaw kung sakali, sino ang A-lister na kapuso actress na pwedeng isama kay Sharon Cuneta? Marian Rivera. Pwede, di ba? Pero, ang role yata is anak eh. Parang matanda sa mga parang anak. Sa anak, si ano siguro? Mas gusto ko si Bianca Umali. Bianca Umali. Bianca Oo. Umali. Ako naman parang type ko mga Barbie Fortesa kasi idol na idol ni si Sharon eh. Pwede, di ba? Pwede. Oo, pero so abangan natin yan. Kaya lang kasi dapat magsisimula na sila ng story conference nung last week pa yata. Okay. Kaya lang, hindi natuloy dahil nagkasakit si Sharon. So, ang napapadali ang napapadalas ang sakit ni Sharon Cuneta. Hindi kaya ito sa sobrang pagpapapayat niya na kasi pagpapapayat. Di ba naman kasi sabi, kasi di ba kapag masyuba ka tapos jumuyat kang bigla. Grabe sa masyuba. Ay bigla ka na magkakaroon ng mga sakit nito kasi parang yung metabolism mo parang hindi stable na bigla kang papayat, bigla kang tataba. Dapat daw kasi Gorgie, ang pagpayat daw ng isang tao dapat dahan-dahan, hindi yung biglaan. Or kung tataba ka naman, dahan-dahan din at hindi biglaan. Yun daw ang tamang So, hindi okay naman din, pero dapat mananatili ka pa rin healthy. Pumayat ka man, pero dapat ay healthy ka pa rin. Uy, nagsimula na ako maglakad. Uy, Gorgie, nagsimula na ako maglakad, mag-jogging. After 2 years. Uy, maglakad-lakad kasi tayo dyan sa dyan sa labas ng office natin. Maraming masarap maglakad-lakad dyan. Kaso habulin ka ng aso. Bala ko talaga maglakad-lakad na kasama rin yung aso ko. Ang daming aso nakakalat dito, Gorgie. Nakikita mo ba yung aso? Baka may sugurin yung aso. Dahil one time nag-ikot-ikot ako dito, tumakbo-takbo ako, dahil inabol ako ng aso. Ikaw habulin ka ng mga aso talaga, Ewan ko ba? Oo, habulin ako ng mga aso. Oo. Pati ng mga mukhang aso. Alam mo, ang duda ni Tita Aida is, hello, good evening sa iyo, Tita Aida. Hello, Tita Aida. Yes, ang duda niya baka daw si Caprice. Pwede rin. Catherine? Caprice Cayetano. Catrice. Oo, Catrice. Pwede Caprice din. yung winner sa PBB. Oo, pwede din. Kasi nga, nung nakausap namin si Ma'am Annette, si Attorney Annette Gozon Abrugar, Attorney Annette Gozon Valdez pala, ay sabi namin, matuloy ba yung tandem or love team ni Caprice at saka ni Heath Hornales? Kasi parang sila yung kapes na love team. Parang hindi daw kasi parang iba yung
iba yung ni Heath, more on action daw siya, tsaka parang may gagawin yatang concert para kay Heath. Si Caprice naman more on drama, so pwedeng si Caprice din ang pwedeng isama kay Sharon. Pero kasi sabi nila kasi ang kasama kay Sharon A-lister na talagang nagre-rate daw yung mga shows nito. So, wala pa namang nagre-rate na shows. Wala pa naman talagang show si Caprice na siya yung bida. So, pwedeng may, mga Malamar yan, mga Barbie, o mga Bianca. Ako gusto ko na isip ko, no? Si Jillian Ward. Pwede si Jillian Ward. Ay, pwede rin. Oo, Jillian naisip ko, Ward. biglang pumasok sa isip ko. Si Jillian Ward. Bagay si baka Jillian nga, dyan. no? Sige, abangan natin yan. Huwag na natin silang pangunahan. Hintayin na lang natin. Pero kung ikaw, panguna, total mahilig ka rin naman manguna, kung bibigyan ka ng pagkakataon na ikaw ang pipili, sino ang pwedeng maging anak ni Sharon Cuneta diyan sa series na gagawin niya sa GMA? Kung sakasakali. Pwede bang mauna ka na? Total mahilig ka rin mag-una-una, di ba? Una-una lang yan, di ba? Pwede mauna ka. Huwag mo akong unahin. Ikaw ang una dyan. Ikaw mauna. Ayan na naman tayo. Majujolit na naman. Tatawag ka Anyway, tatawag na naman tayo. Ano? Hintayin na lang natin. Pero ako kasi parang feeling, kasi dati, naalala ko, may interview kami kay kay Barbie Fortesa. Sabi niya, idol daw niya tsaka daw fan daw ng mami niya itong posibleng makakasama niya sa isang project. Kaya nagdududa kami, baka ito na ngayon. At sana gusto ko rin, alam mo, Gorgie, maging kontrabida nila si Katrina Paula. Gusto ko maging Grabe ka naman. nakikinig siya sa atin ngayon, Gorgie. Barbie Fortesa, Katrina Paula. Nanonood siya sa atin ngayon, Gorgie. Nanonood siya sa atin, pero mukhang babagay. Nilevel mo si Katrina, ha? Bongga ka. Siya yung kontrabida talaga. Oo. Alam mo ba? Katrina, inilevel mo, ha? Nilevel ko na Sharon. Pero bakit si Katrina hindi na nag-aartista? Si Katrina, dapat mag-artista siya. Pwede sa mga mother roles. Oo nga, parang walang kumukuha yata dahil, ewan ko ba kung ano pinagkakabisihan nitong babae na ito. Magaling pa naman umarte itong babae na to, Gorgie. Pwede naman talaga din siya, di ba? Oo, masarap siyang kaibigan. Blue paret. Panawagan nga natin. Kunin niyo naman si Katrina. Si Katrina. Bago si Tuesday Vargas, nagnananawagan, nabigyan naman siya ng trabaho. Ay, si Katrina nga pala, Gorgie, nakasama sa Batang Quiapo yan, pero saglit lang, kumurap lang. Nag-guest lang. Nag-guest lang siya. Oo. Sana maging visible uli si Katrina. Beside, magaling namang umarte talaga tong babaitang to. In fairness. Correct. Okay. At sama na natin din, nakikinig naman sa atin, sama na natin si Tita Eva Eugenio. Si Tita Eva. Siya yung kakanta. Siya yung kakanta ng song. Siya yung kakanta ng... Siya umarte. Ay, umarte na rin yan. Uy, umarte siya. Kay kasama niya si Erap, si dating mayor, dating president. Otokso, layuan mo ako, di ba? Yun ba yung title doon? Hindi ko makalimutan yung nagkita sila sa libing, sa wake ni Nora Honor. Sino? Si Tita Eva. Si Tita Eva, tsaka si Erap. Ay, nakulihim nga pala yun. Ituloy mo na. Lihim nga pala yun, Tita Eva, di ba? Oo. Nako, wag na natin ituloy, basta lihim namin ni Tita Eva yun. Tingnan natin. Oo. Eto, ikaw naman, Tita Molly, ito lang kasi, may mga nagre-react dito sa mga huling statement na naman ni hinahanap ko pa dito ni Alvin Aragon. Na parang meron siyang parang sulat ba or parang mensahe kay Attorney Annette Gozon Valdez. Ano ang sabi? Na parang ang obvious, na parang ang ang tinutukoy nito ay si Kuya Boy Abunda. Na ano raw? Na
Ito ha, kasi hinahanap ko pa dito. Gusto ko basahin, ayoko naman mismo na galing sa akin. Mahirap naman Pero magbidabidahan, di ba? Oo, mag-decision. Gusto ko galing sa kanya mismo. Kasi Ayaw natin maging pala-desisyon. Sige, go. Oo, ito ang sabi niya. Sabi ni Alvin Aragon, Ma'am Annette, ang king of talk ang dapat inaalisan ng show at ang writer ng show. Ay! Kasi they uses this platform to encourage and influence Filipino people, especially Filipino parents. Gusto nila palabasin na okay lang, na walang masama ang maging bakla, maging tomboy, maging trans at maging queer. Ma'am Annette, alam natin na kasalanan yan sa mata ng King of Kings natin. Stop propagating sin of homosexuality because it is against the Lord Jesus. Sabi niya. Oo. Ikaw, ako ayoko kasi yung sanang masyadong nito dahil parang sobrang naman, unfair naman talaga. Parang sobra naman itong pang-judge itong ginawa ni Alvin Aragon. Pero ikaw, na lang ang komento mo dyan? Wala. Dahil hindi naman siya nag-i-exist sa akin. Ayun na. Ba't natin siya pag-usapan? Huwag na natin pag-usapan. Oo. Huwag na natin siya pag-usapan. Hindi naman siya nag-i-exist. Go na tayo sa ibang topic. Ako naman, nag-usap sila nagpa-interview siya kay Kuya Bo. Walang panghuhusga na ginawa si Kuya Boy sa kanya, laban sa kanya. Tinanggap siya, pinakinggan ang lahat ng mga sinabi niya. Of course, pagkatapos naman ng programa, nagbigay rin naman si Kuya Boy ng sarili rin niyang pananaw. Nagaya rin ng ginagawa ni Alvin na may sarili rin siyang opinion or may sarili rin siyang pananaw. Pero bakit may mga ganun pa siya? Tsaka ba't ayaw niyang tumigil? Nag-i-enjoy ba siya? Lagi siyang napapansin sa social media? Kasi pinapansin nga siya. Kaya siya nagkakaganyan, nabibigyan siya ng pagkakataong mapansin. Sa totoo lang, Gorgie, honestly, hindi ko nga siya kilala eh. Nakilala ko lang siya nung... Ngayon na nga siya nakilala, no? Oo, nung ngayon magtaray-taray na siya. At wala akong planong patulan siya. Tulad din, nang wala rin siyang planong patulan ako dahil hindi naman ako boy abunda. Yun lang ang masasabi ko. Hindi ako papatulan. Muli, alinyo ka naman, tsaka mukhang malapit ka na sumayaw ng singkil eh, di ba? Kulang na lang sa'yo, apat na kawayan para upuan mo, di ba? Alam mo, punong-puno ka ng inggit talaga sa katawan, Gorgie? Mag-singkil ka na, di ba? Hindi ako nainggit, no? Never ko naman pinangarap na magsuot ng mga ganyan. At hindi ba bagay sa'yo? Ang tangkad-tangkad bagay mo. Man o hindi ko siya gagawin. At buti naman naisip mo. Una, magkano ba yung nakapatong sa ulo mo? Mahal yan, Gorgie. 125 o 125 yan sa 888. Ayan, magkano yung nakasabit sa tenga mo? Ay, Gorgie, galing yan kay Mr. RC. So mahal-mahal yan. Mahal-mahal yan. Galing kay Sir. Diba? Oo, galing kay Mr. RC yan. Kaya alam mo na. Sige. Maisadla nga yan. Pa-appraise ko nga yan sa Alam mo naman pagkagaling kay Mr. RC. Di ba? Okay. Ay, Diyos ko dahil. Okay, go. Anyway, Gorgie, marami pa rin tayong dapat pag-usapan sa mga showbiz world. Ito kasi napapansin din at namukhang baka pag-uusapan sa mga susunod na araw. Nag-celebrate ng birthday sina Ria Atayde, asawa ni Zanjo Marudo, kasama rin ang kanyang ama na si Sir Art Atayde. Nandun ang buong pamilya. Ipinost alam ko sa social media ni Bayani Agbayani. Ang kaibigan natin yan, of course. Kaibigan natin yan. Okay. Ang video na kinakantahan sila ng happy birthday na may hawak na cake at i-blow ka na. Ang may hawak ng cake na i-blow na candle na para sa daddy nila kay Art Atayde, Mr. Art Atayde, ay si Congressman Arjo Atayde. Okay. Tapos, inikot yung camera.
hinahanap ng mga netizens si Maine Mendoza. Okay. Bakit wala si Maine Mendoza doon sa party? Hindi ko lang alam. So, binigyan na ng kulay to. Baka Okay. binigyan na ng mali siya, pero kasi baka naman wala siya doon. Pero kaya lang kasi kinakantahan ng happy birthday, dapat nandun na lahat, di ba? Dapat. Dapat nandun kayo. Kasi magbo-blow ng candle, kinakantahan ng happy birthday, so dapat kumpleto. Katulad si Ria Atayde, nandun yung asawa niya, si Sancho. Kasama yung anak nila, bit-bit ni Sancho yung anak. Pero bakit daw wala si Maine Mendoza? So nung napansin ito ng mga netizens, dahil tinanggal, bidura ni Bayani Agbayani yung post niyang yun. Tuloy, lalo nagkakamali siya. Oh. Hindi kaya mayroong something wrong between the husband and wife? Hindi kaya? Well, mahirap husgahan kasi mukhang okay naman sila nung mga nakaraang araw. Tsaka parang nandun naman yung support, pero hindi natin alam. Ano kaya? Pero diyan nagsisimula ang mga usap-usapan. Nako. Kaya nga. Oo. So, yun kailangan alamin natin kung ano ang totoo diyan. Di ba? Yes, yun lang. Tingnan na lang natin kung ano ang mga susunod na mga pangyayari at kung sa mga susunod ba nilang mga sagot. Ayoko namang i-text si Sylvia. Tanungin kasi definitely wala naman ako makukuhang sagot sa kanya. At hindi naman sasagot yun. Hindi niya yan sasagutin, di ba? Kaya makikibalita na lang tayo sa mga susunod na mga araw, di ba? Pero okay. Bago natin makalimutan, batiin ko muna ang aking kaibigan na talaga namang suportado tayo ng Nagapisak Boys. Ayan, unang-una na sa ating Nagapisak Boys ay si Harold Briones na ngayon ay nasa Aklan, Gorgie, at nagpapasalamat siya dahil yung grupo nilang Bahi. Tama ba yun? Salitang Aklan yon? Bahi Team. Ang alin? Bahi Team. Bahi. Oo. Bahi Team. B-A-H-I-I. Bahi Team ng... mahirap na bangkisin to. Nakakabanggit lang daw talaga nito yung mga Aklanon eh. Bahi Team na si Harold Briones. At syempre salamat daw sa kanilang sponsor na si Miss Lovely Firocho Eileen Labaner Mersa Tumbukon. At syempre, batiin ko na rin pala ang aking may kumpare ako, Gorgie. Alam mo ba, may kumpare ako na mula pa sa pagkabata, napakabait sa akin. Pagka may lakad kami, talagang naasikaso niya ako, nagkikare. Sa lahat, nagkikare siya. Masyadong mapag-care at ang sarap magluto nito, Gorgie. Nakakatuwa ka. Kung natutuwa ka kay Bobby Ferrer, mas matutuwa ka dito kay Roy Yambao na napakasarap magluto, Gorgie. Baka gusto mong imbitahan sa bahay ninyo. Ang sarap magluto ni Roy Yambao. Ay! Walang ginawa. Hikbi ng hikbi, humakagulgul. Bakit? Yung pinanood namin kanina ang special memory, in fairness, maganda yung pelikula at nagpalakpakan ng mga tao pagkatapos ng pelikula. At magaling. Magaling si Carlo Aquino at saka si Bella Padilla ang bida sa pelikulang ito na hanggang ngayon ay marami pa rin nanonood. Kaya tama nga yata sasabi na extended, na siya, mahigit, magto 2 weeks na. Hanggang ngayon palabas pa rin. Palabas pa rin. Kung nandito lang, Gorgie, yung kaibigan kung nandito lang yung kaibigan kong nasa Japan, si Tess Diaz, naku dahil isasama ko yan. At isasama ko yan sa panunood ng mga sinihan. Ayan. Hello, Tess Diaz! Ewan ko kung palabas sa Kalibo Aklan na nanonood sa atin si Arnel Relampago. Sa Kalibo Aklan. Arnel Relampago, ano ibig sabihin ng sinasabi ni Tita Morley? Bahai. B-A-H-A-I. Ayun ang kanilang team. Bahai? Bahai. Oo. Yun yata yun. Of course. Kay Marilu de Guzman, bago natin batiin ng ating mga nanay, hello muna kina Florbe Fernandez, I'm sure nakikinig na si Nanay Linda Asonza, si Judy Manuel, si EJ Cogsun, Ronnie Cruz, si Rida Alcantara Mili, of course si Marshall Uy, hello, si Rina Alcantara Mili na nag-react kay Alvin Aragon, sabi that guy, Alvin is insane, he needs mental health.
his head is not right, sabi ganon. Bakit putol-putol kayo palagi, sabi ni Loreline Tagle. Ligaya Angki, hello po, saka payong puno ng, ano yung payong puno ng Burloloy? Leo Havares, pinapabati ang mga kasamahan niya sina Anja Bua, Maylin Atienza, at si Mrs. Rosa Rubio ng Nara, Palawan. Okay, Cleofe de la Paz, hello, and Tristan Wyatt Gulay, and of course, si Kokoy Buncan, and si Lynn Figueroa. Ang ating mga nanay, Tita Molly. Yes, si Mami Sherry Ramirez at ang kanyang maganda at kaakit-akit at matalinong anak na ayaw kumain ng hindi masarap. Oo. Sana nagyayaya nga si, sana mag-lunch na tayo. Namisan natin si Mami Sherry. Si Joyce Ramirez, batiin natin. At syempre pa, batiin din natin si Nanay Norma Karingal. At syempre nandiyan yung pagbansang nanay natin, Gorgie, na tinatalakan si Flor B. Fernandez pag hindi agad nabuksan yung transistor, nagagalit. Mama, Nanay Linda Ason. At saka, sina Colitan Aguilar ba? Nandiyan na, nakatutok. Ay, hindi pa nakatutok sa akin eh. Canada. Pinabati na natin siya. Pero ang batiin ko ang Gorgie, si Alvin Ortiz Quijado. At syempre pa ang kumare ko, si Ivy Gutierrez, si Ronel Sacromenil, si Jericho Ferrer, binabati natin siya. At si Brenda Tagadtad, si Mil Mirasol, binabati natin. Si Katrina Paula, si John Mark Martinez Valilio, binabati rin natin. At syempre pa si Reyes Milla. At Gorgie, batiin ko muna, no? Si Donnie Quintero Pestrana. At syempre pa ang friendship ko si Tess. Ayan, si Tess Diaz. Rina Alcantara Meli, ang bilis-bilis. Kanina pa siya sa atin nakatuto. Ay! Tsaka si, sabi ni Arnel Rilampago, sabi niya baka naman daw, yung ibig mong sabihin yung bahay ay sa bahay. Bahay team. Sa bahay, baka ibig sabihin, bahay daw. Team sa bahay yun. Okay. Ay! Hello sa inyo dyan, Marshall Uy, and of course, si Nora Dayag Hilario. Hello! Batiin na rin natin, Gorgie, saglit ang habol natin si Maricris Von Holon. Binabati natin siya. Tsaka si Mary Ann Rabiato Ditan. At syempre pa sino pa ba itong nasali? Si Flona Labshrik. Binabati natin yan. Tita Molly, naputulin yung chikahan natin kahapon tungkol na sa kinover ko na last day ng Bagets the Musical. At nakunan ko doon pagkatapos mag-perform doon sa matinee ng 3 p.m. ay kaagad na pumunta sa backstage yung mag-asawang Aga Mulak at Charlene Gonzalez kasama ang anak nilang si Atasha. So heto pa, hinarang namin at syempre kung ano yung reaction nila to the performance. Yes, the performance ng anak nilang si Andres. Ang laki talaga na rin ng in-improve ng kanyang galing, ang kanyang pag-perform sa stage. Eto po, pakinggan po natin, panoorin po natin. Sandali lang naman ito. Happy ako sa kanilang lahat. Nakakakunya. Nagugulat pa rin ako. Thank you for your support. Thank you. Hindi ka lang party. So, see you tomorrow morning na. Gusto ko yung afternoon kayo paalam niya di morning. Nakaset na. Ang saya nila dyan sa backstage. Very supportive talaga ang mag-asawang Sherlyn Gonzalez at Aga Mulak. Siguro bilang isang magulang na siya ang unang gumanap, di ba, na bida rin dito sa Bagets ay nagtutrobak talaga siya. Lalo na mga panahon ng kanyang kabataan. Siyempre, hindi mo akalain, di ba, nung gagawin yung pelikula, hindi mo akalain na gagawin niya ng anak mo, yung magiging anak mo, ay gagawin din yan. Di ba? Parang nakakatuwa talaga. Pero alam mo, Gorgie, may magkaibang mukha si Aga Mulak at si Andres. Si Andres, hindi tulad, si Andres gwapo. Gwapo si Andres. More on Charlene siya More on kay Charlene. Gwapo siya. Pero yung Aga Mulak na mukha,
mas malalim talaga nung kabataan niya. Ako, yun ang pananaw ko Cute po. talaga, Yun ang oo. pananaw ko. Mas Cute malalim talaga yung siya. Agamula. Okay. Tama, oo. At doon naman, bago mag-start yung show, Tita Molly, nandun kami sa labas ng Newport Performing Arts Theater. Namataan naman namin doon si Boss Vic Del Rosario. Na grabe, yung, naloka ako kasi itong ipinost ko ito sa Facebook, tungkol ako kay Boss Vic Del Rosario, na pinagkakaguluhan din siya ng mga fans ni Andres at saka ni Ashtin, yung Ash Dress, nandun. At kung tutusin, hindi naman siya artista para pagkaguluhan, ha? Hindi siya, pero alam nila si Boss Vic, bigyan nila ng mga freebies, mga ganyan. Tapos tinanong namin si Boss Vic na Si Salve nagmamaganda rito, ha? Tinalbugan ka ni Salve, ha? O, in fairness, picture sa kay Boss picture Vic. siya, ha? So, Okay. Oo, ito nga, lagyan na natin ng audio tech, pakinggan na lang natin yung aming maiksi ang tanungan ng judge kay Boss Vic Del Rosario. Saka meron pang bagets version. Siyempre, love na lang kami yung dalawa po. Hindi po, Ash Dress po. Tama, Ash Dress. Ash Dress po. Yes, eto po. Ash Dress. Ash Dress, siyempre. Love team yan, love team. So hindi pa nabuwag yung love team? Hindi naman. Hindi pwede mabuwag. Nandiyan yung mga fans. Sabi ni ang saya-saya, Gorgie, no? Ang saya-saya, ang saya-saya. Fans, supportado ng Ash Dress talaga itong musical play ni Andres Mulak. At sabi niya, hindi pwedeng mabuwag hanggat nandyan ang mga fans. Kaya tuwang-tuwa. Alam mo, nung nilabas ka, Tita Molly, nag-trending kahapon si Boss Vic Del Rosario dahil talaga tuwang-tuwa ang mga fans ng Ash Dress. Akala ko nga hindi daw mabubuwag. Pinagmasdan ko mabuti yung ibinibigay, Gorgie. Akala ko datong kakulay ng 1,000. Hindi, parang lang, ma-picture-picture. Kaya nga, kakulay ng 1,000 Nako, ikaw talaga. Parang inaano mo na yung 1,000 na, ano? Oo. Ka talaga. Oo. Yun na. Yun. At alam mo, nakakatuwa grabe rin yung ni Boss Vic, no? Nung napapag-usapan namin, nung nakausap namin siya dyan, na grabe rin yung mata niya sa mga sisikat na artista. Sabi niya napasikat, nasimula niya kay Sharon, sumikat si Sharon. Ang sumunod, si Sarah Geronimo, sumikat-sunod na rin siya ngayon ng mga mapasikat din. Sa mga sexy actress, tsaka yung mga babae sexy actress. Viva Hot Babes. Viva Hot Babes, kanya yan. Viva Hot Babes, di ba napasikat niya mga Viva Hot Babes dati? Marami rin naman sa mga, maski sa mga Viva Max, Gorgie, kung tutuusin, mga bago-bago lang sila. Pero tignan mo, pag lumalabas sila, may dating na rin ang mga Viva Hot, mga Viva Max, no? Mga Viva Max. Kasi sabihin pa nagpapakita dati sila. Oo. Parang siya yung parang siya yung sumunod kay Herman Moreno talagang na nakapagpapasikat ng mga artista talaga. Iba, hindi may siya talaga, isipin mo, di ba? Marami na siya talaga napasikat. Parang after sa ABS-CBN, ang Viva, ang dami ring napasikat talaga. Ako na may ganun ding formula. Dahil sa ganyan, Gorgie, sa maraming napapasikat, bigla ko tuloy naalala si Kuya Germs, no? Kasi si Kuya Germs. Diba? Sa kanyang That's Entertainment. That's Entertainment niya, ang dami talagang sumikat. Halos lahat ng mga sikat na artista ngayon galing talaga kay Kuya Germs. At saka iba naman kasi talaga ang fandom noon kumpara sa ngayon. Di ba? Iba talaga yung mga fans noon. Sana magkaroon uli ng ganyang show, no, para sa mga bagets talaga na ipapakita yung mga talent nila. Oo, tingnan natin kung mauulit ba yan kagaya noon kumpara sa ngayon na may social media. At iba kasi ang mga fans ngayon, Tita Molly, kumpara sa mga fans noon, ang mga fans ngayon ang tatapang, ang napaka-demanding. At ang mga fans noon, Gorgie, nag-aaway-away ng dahil sa artista. Ngayon, madalas nag-aaway-away dahil gusto lang nilang mangbas. Hindi, at saka ang inaaway pa nila mismo mga artista din.
Di ba? Tsaka nung alam mo, mag-throwback tayo, nung mga panahon natin na may That's Entertainment pa, Gorgie, yung mga artista, di ba, yung mga bagets na yan, ang babait nila, hindi, no hold barrage talaga sa mga interview, walang magsasabi sa'yo, bawal yan, bawal to, bawal dito. Ngiro ngayon, no? Papasok ka pa lang sa press con, oy, bawal mag-question ng ganyan, ha? At hindi lang doon, ha? Kami nakabantay ng mga handler. At may mga at alam nila, Gorgie, kung sino yung mga reporter na babantayan nila, tumatabi talaga sila. Napansin mo ba? Tatabihan ka. Ako binabantayan ako nila eh. Ikaw binabantayan ka rin dahil balakura ka rin magtanong eh. Napansin ko yan. Alam mo, napansin ko yan. Sino itong tabi ng tabi sa akin? Tapos nakatingin talaga. Tapos inaantabayanan yung itatanong ko. Buti nga dito. Buti nga dito sa I'm Worldwide. I Am Worldwide. Oo, I Am Worldwide. Si Eman Bacosa. Oo. Nakachikahan din namin na parang late yata dumating Tita Molly. Nakachikahan ko rin dyan sa Eman Bacosa. At nakita ko yung interview nyo. Ando doon ako habang kinakausap mo siya. Talaga? Kasi si Eman, kasi syempre bukod sa I Am Worldwide, of course, thank you very much kay Miss Joy. Alam mo ba, I Am Worldwide? Alam ka mo na, Gorgie. Alam mo ba na ang sarap-sarap talaga pala ng barley nila? In fairness. Barley, in fairness. Ang sarap in fairness. So, okay. Try yung gummies eh. Oo. Ako, siniray ko, Gorgie, alam mo kung ano, yung chocolate. Alam mo, inaraw-araw ko yung chocolate talaga. Ang sarap talaga niya, grabe. Ako may tinitake lang kasi akong gamot ngayon. Siguro after nito, babalik na ako sa barley, sa I Am Worldwide. Ito, okay. Ang sabi ni, tinanong ko dyan syempre, hindi lang naman I Am Worldwide ang endorsement hindi lang. ni Eman Bacosa. May mga iba na rin siyang mga endorsement at saka kumikita na siya. Okay. So, diretsang siya tinanong. Sabi ko, saan mo na napupunta yung mga kinikita mo? Ikaw ba nag-handle ng pera? O kayo mismong mag-ina? O yung ina mo, inintriga mo sa nanay mo? Eto, itong chikahan namin ni Eman Bacosa Pacquiao. Heto po. Kami dalawa po. Siyempre. Kasi minsan busy ako sa mga ginagawa ko. So, minsan siya yung Pero anong plano mo doon? Yung bukas na nakakapag-ipon ka na talaga for yourself. Yes, ipon dito, ganyan. Oo. Tapos, So anong plano mo doon sa mga kinikita mo? siyempre, bumili ng mga lupa. Mga lupa talaga. Bahay. So meron ka ng pinaplano? Of course. Meron na po. May nabili ka na? Secret. Baka puntahan niyo eh. Wala kami balak. Pero ano yung alam mo, puro secret na sila sagot. Tsaka alam mo, ang sarap niyang kausap, Gorgie, hindi ka mabubuisit. Di ba kasi may mga artista kasi na kapag sumasagot may irita ka, di ba? nakakabuisit. Pero ito tao na to, cute. Oo, simple. Cute Kaya nga sabi ko, minahal ko na tong lalaking to. Ayan. At nagpa-picture na nga ako kasama yung nanay niya dyan. Ayan. Hindi ko napansin yung mother niya. Kasi naalala ko dati sa Star Talk, ini-interview pa namin yung mother. Maliit pa nun si Eman. Na alam namin talaga maging boksingero siya. Paglaki, ang laki-laki ng kamay. Kita mo ba? Ang haba ng ni Eman? Ang haba ng mga daliri. Oo, ang haba ng kamay. Tapos ang laki ng kabao. Diba? So, boksingero talaga siya. Diba? Kaya lang, diba pag mahaba ang daliri, diba, kapag lalaki, mahaba ang daliri, diba? Bongga yan. Kaya naman natutuwa ako kay Eman Pacquiao na to. Parang may parang may iba na yan ang ibig. Parang sa iba na tayo papunta dyan. Wholesome ang Uy, Gorgie! Wholesome ako! Wholesome ni Eman Bacosa. Wholesome, ha? Wholesome ako. Parang iba eh. Yun? Sige nga. Mahaba ang kamay mo, pag mahaba ang kamay mo, mahaba daw ang buhay mo. Sabi. Sige nga, tingnan natin kung yun talagang ibig mong sabihin. Ayaw ni June Totoy Marana ng Lemery, Batangas. Ay, taga Batangas. Hello, pupunta kami dyan sa Batangas. Si Basie Bunsoy, si Shari Picho, of course, sabi niya napaka-pleasant at cordial kasi ni Eman Bacosa. No? Ako naman Shari Picho, hello. Ako gusto kong batiin uli ang aking kaibigan na si Harold Briones, nakatutok na ngayon sa atin yan. Tapos, alam mo, ang ganda ng uniform nila, nag-basketball sila. Balik palaro. Kaya thank you so much daw kay Lovely, Firocho, Eileen, Tabanara, Mersa,
Tumbukan. At syempre batiin ko na rin, Gorgie. Tita Molly. Si Roy Rambaw. Ituloy na natin. Teka muna, saglit lang batiin ko muna. Syempre, Okay, ang go. friendship natin, Gorgie, na lagi nagmamahal sa atin na mahadera, na mayaman na ngayon. Kilala mo ba kung sinong mayamang-mayaman na ngayon? Di sino pa? Di si Rina Alcantara Mayli. Mayaman na Ay, yun. dati na siyang mayaman. Dati siyang mayaman. Dating mayaman. Diba? Teka muna. Sana nakikinig din sa atin ng ating kaibigan, of course, na hindi talaga nakakalimot. Sino? Na nandito ngayon siya sa Pilipinas. Sino? Na gusto niya, Tita Molly, maka-lunch or dinner natin siya. Sige, Nakikita sino siya. yan? Si Jennifer. Si Jenny Simon! Alam mo, McDonald. nagtataka ako Diba? diyan. Alam mo, nagtataka ako diyan kay Jenny Flowers Simon at kay Ray Sibayan. Alam mo bakit? Bakit hindi sila tumatanda? Kanina nga inaano ko si Ray Sibayan, sabi ko, "Ray," sabi ko sa kanya, "Sa Makati pa lang tayo, ganyan ka na." Hanggang ngayon, ganyan. At ito pa rin, isa pa rin ito si Jennifer Flowers Simon na to. Hindi sila tumatanda, no? Hindi tumatanda. Ay, nako, makaka-lunch dapat natin si Jennifer Flowers. Sana. Oo. Yes, Nancy Ignacio, hello sa inyo dyan. At of course, paalala na natin, Tita Molly, Yes! bago magkalimutan. Paalala na tayo! Magugas ka na ng pinggan! Yes, sa ating mga misis, mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo, walang pahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of AZS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Yun na! Mami! Laundry day na ba? Kunot-no ka na naman ba sa makapit madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and Cebuamon cotton. Gawa ng ACS to. Siyempre, batiin ko naman ang aking kaibigan na si Dr. Annalisa Boras Ansa at ang kanyang kapatid na si Dodong na Gorgie. Fan na fan pala talaga natin itong Dodong na ito dahil hindi siya natutulog. Dodong Diamond. Hindi siya natutulog habang hindi tayo napapakinggan. Sabi nga, ay beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat ay namamanga sa ganda ng yung ngipin. Pagka puti-puti kumikislap na tulad ng sa akin. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village at hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Annalisa Boras Ansa. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Ino-offer nila ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, odontotomy, periodontal problem, root canal, crowns, and bridges, of course. Tulad ng sa akin, veneers. Ay! Hello kay Alvin Ortiz Quijado. Thank you so much. Okay, at Lilibet Garcia, binabati kita. At kay Marisa Garcia Valencia, binabati kita. Uy, ililipat na pala yung PBB house. Hindi natin alam kung saan siya ililipat, ha? Bakit, di ba, tatanggalin na ba yung katabi ng yun, di ba, na isang food chain sa labas ng parang ABS? Hindi na natin nakuha yung detalye, pero siguro tapos yung kontrata nila sa lugar na yon and ililipat na yung PBB house sa ibang lugar. Kaya abangan natin. Alam mo, naalala ko pa, Gorgie, nung nasa ABS... Ang pinasikat ng PBB, ha? Nung nasa ABS-CBN ako, Gorgie, nakapasok ako dyan. Kasi nag-i-interview kami, kung mapapasok kami doon. Palihim lang sa isang gilid. Pero hindi naman pumasok sa loob na loob. Maganda siya, naalala ko. Malaking alaala rin sa akin yung PBB house na dahil naging bahagi rin. At maraming pinasikat din ng PBB. Oo. Kim Chu. Napapag-usapan natin kanina, di ba? Yung Kuya Germ, sabi mo, dami rin pinasikat. Ganun dito rin PBB.
di ba? Pinoy Big Brother. Okay. Alam kaya ni Tita Aida Espiritu kung saan ililipat ang bagong PBB Oh, Tita House? Aida, pakitext nga since na lagi ka naman nakikinig sa balitaan mo nga amin. kami. Balitaan mo kami, Oo. Tita Aida. Alam mo si Tita, Yes. Tita Aida ang isa sa mga executive, sa mga sikat at kilala sa ABS-CBN na masasabi mo Yes. talagang nakaapak sa lupa. Hindi siya yung nakataas ang kilay sa mga ordinaryong manggagawa. Hindi ganon si Tita Aida. Labable Dati takot yan. ako sa kanya. Ano? Dati takot ako sa kanya. Kasi ang taas ng kilay. Kasi parang istrikta, di ba? Parang mahadera, parang mataray. Ang taas kasi ng Talaga kilay. ako sa kanya. Tapos ang puti-puti niya, di ba? Nakaganon siya Oo, lagi. kaya lagi lang ako sa likod ni Nay Lolit pag nagkikita. Doon lang ako kay Nay Lolit. Mabait yan, in fairness. Sikahin nila si Nay Lolit pag nandiyan si Nay Lolit. So, doon ako sa likod. Syokot ako dati kay Tita Aida. Ayun na. Tapos yung bait pala niya. Bait ni Tita Aida. Yes. Oo. At ano kaya? Alam mo, Tita Molly, napakinggan mo na ba yung yakap ni Jojo Mendrez? Ang ganda pala. Maganda. Ipaparinig natin bukas, ayusin ko lang. Pwede na ba yan? Pwede na ba yan i-play natin? Wag makapapakagyan. Bukas na lang. Bukas na lang. Bukas natin ipi-play. Pero alam mo, speaking of Jojo Mendrez, matutuloy. talagang itutuloy daw pala ni Direk Ronald Carvalho ang paglabas ng interview niya. Ewan ko kung ano mangyayari. Naku, ituloy na niya, no? Diyos ko. Wala namang bababago doon. Hayaan mo na siya. Kaya yun na. Kaya mahin na lang yan. kaabang-abang na lang yan. Marami pa dapat pag-usapan. Ang isa nga itong ano. Pero tinanong ko, sabi ko, Jojo, ba't iniisip sa iba? Gimmick daw yan. Sabi ko, baka sabihin, iniisip daw ang duda ng iba. Ano daw, gimmick para daw sa lumakas lang yung ano. Para lang abangan kung ano nga ba talaga. Sabi ni Jojo, sabi niya kung ano, bakit naman kailangan ko pang gumimik for the showing ng interview ni Ronald Carvalho, sabi niya. Tumutugtog naman daw yung mga kanta niya sa radyo at well-viewed naman daw ang mga live niya sa social media. So, ang dami nakalanap sa akin, sabi niya na magagandang songs. Ipinakiusap na rin niya daw kay Claudine, ang lawyer niya through video call, si Attorney Zodge pa to, to file the TROs. Ipapa-TRO niya. Nakausap na rin daw niya si Rodel Fernando, nakausapin si Ronald Carvalho na i-edit sana yung mga interview at huwag daw sana palalabasin talaga yung hindi niya nagusto ng mga sagot at mga tanong sa kanya. May question, naikwento sa akin ni ang Jojo Mendrez yung mga tanong na talagang medyo kinabahan talaga siya na medyo dapat hindi daw niya sinabi. Ang sinabi ko lang sa kay Jojo, harapin mo yan dahil sinabi mo yan. At, okay lang yun. Hayaan mo na. Harapin mo kung ano man yan. At moral lesson, di ba, Gorgie? Tayo naman bilang reporter naman talaga tayo, hindi natin mawawala sa atin na maghalungkat ang mga issue na kung pwedeng sagutin, okay lang din naman. Kung ayaw tayong sagutin, ginagalang naman natin. Pero bilang isang reporter, naghahanap tayo ng mas malalim na usapan, mas malalim na topic, mas controversial. Pero kung ayaw sagutin ng artistang kinakausap natin, sino ba tayo para mamilit, di ba? Kaya nasa tao rin yan na nagpapa-interview, nasa artista rin yan na nag-i-interview kung ano ang kahinatnan ng kanyang interview. Yun na. Tingnan natin. At tabayanan na lang natin kung ano mangyayari dito. Marami tayo dapat pag-uusapan. Abangan natin kung tataas pa ba ang gasolina. Ay, teka muna. Speaking of gasolina, Gorgie, may ikwento ko lang. Sumakay ako ng Joyride. Ang bait ng Joyride ko. Sabi niya, nagkukwento siya. Alam mo, sabi niya sa akin, 3 ang anak ko. Sabi niya sa akin, kulang lang kami panggatas. Tapos ang taas pa na binabayaran namin sa gas. Sa gas, sabi niya. Sabi ko, anong kailangan mga anak mo ganito? Sabi niya, sana babaan naman kami. Ang masakit pa nito, hindi kami nakasama doon sa binigyan ng 5,000 na ayuda sa mga driver. May mga ayuda pala mga driver, Gorgie. Ay, kanina sa Quezon Memorial, ang haba ng pila, Day, ng mga sasakyan kasi tumatanggap na doon na namimigay ng mga ayuda ang DSWD. So, ang haba talaga. Sa Tondo nung isang araw pa. Sa Tondo nung isang araw pa. Tapos sabi ko, naawa naman. Ito kanina, nadaanan ko, nagka-traffic
nag-traffic ka kanina doon sa may Quezon Memorial Circle dahil nga may namimigay na sila ng ayuda. Ako ang panawagan ko ng Gorgie sa mga kailan lang yan? Ako, ang panawagan ko lang sa mga sumasakay po ng mga joyride, sa mga sumasakay po ng mga Grab dyan, sa mga kung ano-ano po mga motocab na yan, wag naman po natin silang bigyan naman natin sila ng konting konsiderasyon dahil hindi pa nila na itataas, Gorgie, yung kanilang bayad, pareho pa rin sa dati. Bigyan natin sila ng konsiderasyon dahil may pamilya din po yan. Nakakaawa din naman, bigyan natin. Kung kaya lang po naman natin. Pero kung hindi po natin kaya, wag po naman natin pilitin ang ating sarili. Yun na yun. Ay! Ulitin ko, ang daming tinetext sa akin dito ni Tess Diaz ng Japan. Hello, Tess Diaz. I love you so much, my friend. Magpapaalam na tayo, pero bago tayo magpaalam, Gorgie, thank you so much po sa lahat po ng aming mga kapitbahay at magkakaroon po kami ng pabasang bayan sa sa Wednesday, Thursday, Friday. Yung pabasa mo? Wednesday, Friday and Wednesday, Thursday and Friday. Bukas or next week? Next week, Gorgie. Alam dalaw ka, Gorgie, punta ka ha. Naalala ko. Balik ko from Batangas. Saan sige. ba to? Sa Parola. Tondo, sa Laguna. Sa Parola, yung pinagdadausan natin ng na pamimigay ng mga bata, ng mga pagkain sa bata. Ay, wala na tayong oras, magpaalam na tayo, Gorgie. And syempre, bago tayo magpaalam, magdasal muna po tayo at atin pong isama sa ating panalangin ang ating kapayapaan sa Pilipinas at sa buong mundo sa saliw ng awiting Panginoon Patawad po ni J. Birit Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Sa lahat O Panginoon, tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya, at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Panginoon, isinasamo po rin namin sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalikasan, ang mga kababayan po namin na nasa Middle East na naiipit sa giyera. Pati na po ang ating mga kapwa doon na inyong nilalang. Sana po ay maprotektahan nyo po at matigil na po ang giyera na ito na nagpapahirap at kumikitil ng buhay. Pagkalooban nyo po ang aming bansa din ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging yung liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nire-respeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi kinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang merong reward dyan, ang magmahal ng magulang. Huwag natin sila saktan, huwag natin silang paiyakin. Igalang. At sa mga kababaihan naman na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol sa sinapupunan nyo ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi pinalalaglag yan, hindi pinaabort, lalong hindi pinaanod sa kanal, sinasabit kung saan-saan, hindi ipinamimigay, at lalong hindi iniiwan. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Goy Girula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa maatin ng presensya ng Panginoong Yesus na buhay, gumawa tayo rin ng kabutihan sa kapwa. Babu! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo
At sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat.